Narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. I mean, Sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, Sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, Sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Imee Sagot! Hello! Mabuhay! Ay, agad na boto. Ito na kapagkahinga. Hi! Hello po! Hello, good morning! Thursday morning! January 10, 2019. Napakabilis, no? Ng araw, hindi natin namalayang malapit ng mga lahati ang January. Caring. Welcome sa Imee Sagot! Woo! Ayun, dami ganon. Oo nga, no, bilis ng araw. Malapit na ang aking 18th birthday. Magde-debut na ako. Debut talaga, oo. Magandang umaga po sa mga listeners ng DWIC 882. Mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shalala. Ay, saksak ka ng ganda. Lalo na ngayon 2019. Namumusira kang aking pes. Walang kokontra kasi di ba maninega kayo. Samahan nyo kami sa isang oras na balitaan at chikan tungkol sa iba't bang issue ng ating lipunan. Caring on. Sabi nga ni Gobernador, at live time pinapakinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world via live streaming through sa Facebook page ng ating Governor Imee Marcos at ng Facebook page ng DWIC. Kamusta naman kayo? Kamusta ang araw nyo? Naku, ako may kakwento ko sa inyo sa traslasyon. Grabe, ang tao doon. Ano? Ang hula nila, umabot na ng 4 million lahat. Pakasama na yung mga prosesyon at nagbantay doon. Naku, kukwento ko pinagdaanan ko. Masaya siya. Anyway, naku, God, kung gising ka na, eto, pakinggan natin ilang comments and concerns ng mga followers natin sa official Facebook page mula sa Angkas. Photo nyo ni Mayor Sara Duterte. Ay, di ko nakita ito, yung photo nila sa Angkas. Ito nga, galing kay Tony T. Tony T. Sana pag 60 plus na tayo, we will look as good, as youthful as Imee. She is just so ageless. Ay, parang ako lang, di ba? Kapag kakamala nila akong 18 years old. 18 years old. Oo nga, no? Si Imee, lalo na pag may bangs, di ba? Naka-bangs siya. Ang tawag sa kanya, baby bangs. Baby bangs, oh. Oo nga, no? Talaga pag masaya ka, lagi ka nakangiti at bukas palad kang tumutulong sa mga tao. Nag-e-exude, ang positivity sa inyong peslak. Gawin nyo yun. Pag umaga, tumingin kayo sa lamin kasi gusot-gusot ang buhok. Smile ka lang. Smile lang. Hello, good morning. Ako ganun ginagawa ko. Pag may sakit naman ako, kahit na lupay-pay ako, nag-good morning pa rin ako sa salamin. Oo, kahit naman magmukha kayong timang, okay lang yun. Kasi nakakaganda yun. Paglabas mo ng kwarto, ay, freshness. Kaya ayan, tip ko yan, para maging ageless kayo. Yung tip ni Gobernadora, siya na magsasabi. Yung tip sa akin lang. Tsaka drink plenty of waters. Hindi ako nakaka-6 glass. Ang dami ko uminom ng tubig. Kaya nag-juice pa rin ako. Nagsusoft din. Sa awa naman ng Diyos, hindi ako nagkakaroon ng mga diabetes. Yung ganun, hindi. Control lang kasi. At saka, kain kayo ng fruits. Talaga mga tip ko. Kito, ang pula-pula ng chika na walang gawayan. Wala yung gawaan. Sundan natin sa tanong ni Shiloh Pangan. Gusto ko yung pangalan Shiloh. Anak ito ni Angelina Jolie tsaka ni Brad Pitt na naging tomboy si Shiloh. Anyway, truly their father's daughters. Apo Lakay would have been so proud. Both are very down to earth at hindi power trippers. Ay, oo, dahil.
saksi ako dyan. Bukas ang aking mata at tenga sa sobrang saksi kung bakit sila down to earth. Kasi si Amy, kumakain kung ano-ano. At chika ng makabakla. Alam mo kasi, pag isang tao, alam niya yung lengguwahe ng mga tao sa paligid niya, yun ang pinaka-cool na tao. Hindi yung nag-i-English. Siya nag-i-English pero masayang kausap. Masaya siya magtagalog. Basta ganon, feel beautiful every day. Ha? O yan. At saka, pag yung sinasabi yung nakaka-proud talaga dahil down to earth. Totoo. Sabi niya nga nako, namimili lang ako sa Green Hills. So, merong mahal naman din sa Green Hills, pero mas marami din dong mura. Pero, itry nyo pumunta ng Divisoria. Baka pumunta ako bukas. Sabay kayo. At mula naman kay Potter Miras. What a name, Potter Miras. Ma'am, maraming salamat po sa suporta nyo sa angkas. Pag nanalo po kayo, sana isa yan sa unan niyong mapatupad at mabago ng batas. Marami siyang biker na matutulungan ako. Ilang milyon ng biker ngayon. Kaya go tayo. Ako na magsasami kay Gobernadora Amy Marcos. Ipapatupad dyan. Pagkaupo niya, yun na kagad. Bago niya isulat yung pangalan niya, kayo na agad. Angkas na agad. Mula naman kay Jojo Leng. Yes, the perfect riding in tandem for the Philippines. Hashtag girl power. Hashtag cheers to the future. I love yan. Love yung girl power. Cheers to the future. At kay Delia Lee, what a tandem. When power and beauty meet each dynamite combo. Ay, sino may sinasabi niya? Kasama ba ako rito, tandem? Kasi when power and beauty, siya yung power, ako yung beauty. Yan kay sabi ko, loko-loko din siya. Kay Governor Amy power, sa akin yung beauty. When meet, para kaming dynamic combo. Combo meal. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating mga programang Amy Sagot, sa inyong katanungan, Amy Solusyon sa mga issue at suliranin ng ating lipunan kung tayo ay magtutulungan, helping each other. Patuloy pa rin kayo mag-comment sa ating official Facebook page at sisikapin po nating basahin ng ilan sa inyo on air. Nababasa, pasensya na iban din namin nababasa, pero nandito kayo sa aming mga puso. Ayan. Kung gusto nyo mapanood muli ang ilang episodes ng Amy Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Amy Marcos at balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa at ng Amy. And you, don't forget to click on the bell button para ma-notify kayo kung may bagong video uploads. Lagi yan, minuto, marami. Also, please follow Governor Amy's official Instagram account at official Amy Marcos kung gusto nyo ma-update sa kanyang daily happenings. Maraming salamat po on behalf of our Gobernadora Amy Marcos. At syempre, ako naman po, maaaring nyo sundan sa Facebook, Twitter at IG sa pangalang Shaula Reyes lang. Yun lang, hindi ako nag-iba. Picture lang ang iniba ko. Anyway, magka-commercial break muna tayo at susunod na ang ating trending balita. Amy, sagot, Amy, sagot. Narito na ang mga trending na balita. Nagbabalik pa rin po ang Amy Sagot. Antabayanan niyo po ang ating pag-uusap namin mamaya ni Governor Amy Marcos. Ayan, eto lang una. Libo-libong deboto ng imahe ng Poong Nazareno dumagsa sa traslasyon 2019. Eto nga, libo-libong deboto ang dumagsa nga po at masaksihan ang traslasyon para sa pista po ng Poong Nazareno ngayong taon. Nagsimula ang parada kahapon na madaling araw, January 9, na umabot ng 6.9 kilometers mula sa Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo, Manila. 5
10 ng umaga nila na ilabas. Ayan, magmula po dyan sa may Luneta sa Grandstand. Alas 5 madaling araw ng 275,000 na deboto ang nag-aabang sa Quirino Grandstand ayon na rin sa report ng pulisya. Sa kapal na nga ng tao, inabot ang 1 oras bago nakapagsimula ang nasabing prosesyon. Biglang paghahanda dito ng pulisya, nagtupad sila ng liquor at gun ban. Nag-deploy din sila ng libo-libong mga sundalo at pulis. Sinarado din ang mga fly and sail zone sa malapit na daanan nito. Pati ang mobile phone services ay sarado rin. Sa misa ng Quirino Grandstand bago nag-umpisa ang prosesyon, nagbigay ng mahalagang mensahe si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle patungkol sa pagkakaiba ng deboto ng panatiko. Ang deboto nagmamahal, ang panatiko hindi nagmamahal. Aba, yun pala yun. Ang deboto nagmamahal, ang panatiko hindi nagmamahal. Anyway, ayoko itakil yun, hindi ko kasi maintindihan. Basta naiintindihan ko, Tuesday ng gabi, may kasama ako doon, mga bading, 2 kong barkada bading. Doon kami talagang hirap na hirap. Ang daming tao. Nakikita mo na kahiga sila sa kalsada. May mga sapin lang sa likod. Diba? Ganon talaga. Tapos kita mo pamilya. Tapos may mga dalang pagkain. Nagkakantahan. Ang saya ng mood. Tapos kahapon naman po, ako lang mag-isa. Ayan, bumaba ako. Nag-grab ako. Binaba ako sa FEU. Walking ako dahil. Pagkita ko yung bandang kanto ng isitan, ay, ang dami-daming tao. Hindi ako natin. Tapos, inassist ako ng 2 pulis. Sabi ko, wag na. Kaya ko ito. Nag-iisa lang naman ako pa nagsisimba rito. Hindi, sige, na po kami. Hanggang sa, nakarating din ako ng simbahan. Nakapasok ako. Hanggang sa nakapasok din ako sa likod. So, maraming salamat sa mga pulis. Talaga. Pero yung devotion ng mga tao, alam mo, nung nagmamas, bakit parang kinukurot ang mga puso namin? Ang daming tao. At lahat ng tao doon, hindi yung parang nag-iisnaban. Hindi. Pagpasok mo doon, nakita lahat sila, nakangiti sa'yo. Kahit na sino ang dumaan, kay kilala ka man, kay hindi, kahit may kapansanan ka. Yung may mga kapansanan nga yun, dahil may naka-wheelchair, yun ang mga hindi nakikita. Buhat-buhat na mga tao. Tapos may baby doon, pinasapasan nila. Yung ganun, yung doon talaga mapipil mo, na iisa lang talaga yung pinuntahan namin doon. Yan po ang Black Nazarene. So, ayan po yan, at ako'y nakapagsimba. Nalungkot lang ako kasi yung mga nagtitinda doon, ayaw nila umalis. Magmula doon sa may lagpas ng isitan, yung kabilaan, hanggang doon sa, ayaw nila umalis. Tapos drum-drum na tubig. Kaya tapos doon may nakita din akong nagbibigay ng mga tubig na libre. Tapos may sandwich. Tapos may nakita naman siguro po kayo sa television na mimigay ng pera. Nagbibigay ng Marami din po yun mismo doon sa baba. Hindi nyo lang nakikita. Tapos yun nga yun, may nag-propose pa na taga-Canada. Sabi nga nila, ang ganda ng girl. Yung lalaki hindi masyado. Pero hindi, cute naman sila. At ikakasal na sila bukas. Ang bilis naman. Sabi ko, bakit? Tapos, kinausap yung ating mga kaibigan, mga kakilala lang na will you marry me? Tapos yung mina doon sa lalaki. So, tapos, marami doon. Pero may nakita din ako doon, bit-bit na mga doktor and nurses na nasugat. Paramihan doon ang tama sa paa. Natatapakan, nakakatapak na kung ano-ano. Tapos meron doon mga batang nalulos. Ako, ilang beses na sinabi ng mga pare, wala magdadala ng mga bata. At yun, di ba, sinasabi yon, lagyan nyo ng papel at contact number sa bulsa. Wala, yung mga pero nakikita naman na kailan matagal. Tapos meron din doon, nag-viral naman po, 10-year-old na batang lalaki. Umakyat siya doon, makahawak lang siya doon sa Black Nazarene dahil gusto niyang gumaling yung lolo niya. Ayun. Tapos, ang ganda ng pamilya, barkada, nagkakantahan, nagkakwentuhan tungkol kay Black Nazarene. Makikita niyo po talaga yung
yung sagrado na pagkakilala sa ating Black Nazarene na talagang libo-libo doon, mga deboto, milyon. Ang nakalagay po kanina sa television, 4 million yung tao doon. Padami ng dami, no? 21 hours po, 21 point something hours yung nakarating po ng simbahan. Last year, 22 hours yun. Last year, yun ang pinakamatindi na umabot ng madaling araw. That was 3 years ago. Oh, good. Pero yung mabilis ha. Pero nakita nyo yun sa Jones Bridge. Natatakot ako, di ba? Kapal ng tao. Hindi mo na nakikita yung tulay. Para nakikita mo lang doon pula at bilaw lang, di ba? No? Anyways, wala naman din matinding aksidente nangyari. So, sa lahat po talaga na mga libo-libong pumunta doon, hindi man kayo Katoliko, hindi man kayo palasimba sa Quiapo, pero nakita po namin, ramdam namin yung pagpupugay nyo sa ating Black Nazarene. Yun lang po. And thank you. Parang tinapos ko rin. Susunod natin, dagdag sahod para sa mga guro ikinakasanang palasyo ngayong taon. Dapat lang. Pagtaas ng sahod ng mga guro ngayong 2019 mukhang posible na ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo na hirap na siya sa kaka-explain. Kakachiko. Anyway, sinabi niya ito matapos ungkatin ng paniniktik di umano ng Philippine National Police sa ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Itinanggi din ni Panelo na under surveillance sa mga guro sa utos ni Pangulong Duterte. Agad naman itong sinigundahan ni Budget Secretary Benjamin Diokno na ilang buwan na lang mula ngayon ay maaari madagdagan ang take-home pay ng mga guro. At kanina lang, madadagdagan na naman ang sweldo ng mga gobyerno. Madadagdagan na naman sila. Sabi nga nung newscaster kanina, yung iba naman dyan, dumadating nga late na, nagme-makeup pa si ma'am. Nagli-lipstick pa. Si kuya nagkakabit pa ng necktie. Ako talaga, parang hindi rin sumusunod. Pero asikasuhin nyo rin sa gobyerno, pataas ang sweldo nyo. Kamusta naman yung iba mga nagtatrabaho, di ba? Yung mga gobyerno, kumilos po kayo ng naaayon sa itanaas ng sweldo nyo. Ayan na, huwag kayong nagtataray. Karamihan yan nagtataray. Tapos yung iba, paano hindi pa kami kumakain? Hoy, bawal kumain. Dapat yung may natitira dyan sa window. Sa window. Okay, so congratulations. Ayan. Gusto ko yung sa guro. Yung sa gobyerno, wag na. Yung sa gobyerno, wag na. Kasi wala naman sila. Ang dami ko kasi na-i-encounter, mga suplada, mga luka-luka. Anyway, eto. Processed meat na mula sa Belgium bansang tinamaan ng swine flu, nakalusot na naipasok sa bansa. Aray ko. Sino pumirma na naman yan at naka-enter the dragon sa bansa? Sa kabila ng pagbabawal ng Department of Agriculture sa pagpasok ng mga karning baboy at ibang pork products mula sa mga bansang apektado ng African Swine Fever or ASF. Nakapasok sa bansa ang mahigit 1 milyong kilo ng pork meat mula sa bansang Belgium. Nako, Europe Dahil dito gusto ng mga stakeholders na iban na rin ang pagpasok ng pork products na kahit mula sa bansang malapit sa mga apektado ng ASF. Ayon sa report ng Samaang Industriya ng Agrikultura or SINAG, mahigit 1.4 million kilos ng pork meat mula sa nasabing bansa ay ang pumasok sa Pilipinas sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre. Ito ay mula sa datos umunaw ng Bureau of Customs. Isa ang Belgium sa 13 bansa na apektado ng ASF. Kasama dito ang China, Hungary, Latvia, Poland, Romania, Ukraine, Bulgaria, Czech Republic, Moldova, South Africa, Zambia at Russia. Uy, gusto ko yung mga binanggit ko para makandidata ng Miss Universe. Pero alam mo, dapat i-double check nyo ito. Nakakatakot ito, Diba matindi daw yung mga karning galing sa ibang bansa, lahat sa Europe, diba? Although maalaga naman sila, nakikita ko minsan para manood kayo ng mga Discovery, yung mga Animal Planet na kung paano nila ilalagaan ang kanila mga alagang baboy, manok at kung enik-anik. So dapat ito asikasuhin natin, So ayan.
Mula po yan na apektado daw po ng ASF yung galing sa Belgium sa ingat-ingat, i-double check ng mga meat and ano ba yun? Basta yun ang nag-check na mga galing sa ibang bansa, mga baboy, mga karne, mga manok, mga itlog, kung ano-ano mang product yan. Basta check nyo bago i-enter the dragon dito sa Philippines para hindi tayo magkasakit. At syempre, i-enter na siya. I-enter na po natin. Ako, kailangan natin makausap yan on a Thursday. The one and only senatorial bonggang-bonggang gobernadora, Amy Marcos. Hello, Shalala. Good morning! Talaga naman. Nasa translation mode pa rin. Traffic pa rin ang nasa isip. Kumusta ka na? Galing ako doon kahapon. Ay, talaga? Join ka? Grabe. Hindi kasi kami noon pa dahil pinagdadasal namin yung pamangking kong simulan, yung nagkasakit. Ay, oo, tama. Dahil sa para gumaling. Yes, ay may galing na siya hanggang sa tinuloy-tuloy na namin. Ako kung nandun kagob, ang sarap ng feeling. Ganon? Yes. Kahit magulo? Hindi naman. Pero actually, hindi yata magulo. Sabi nga, maayos nga daw. Hindi, maayos siya, maayos siya. Super dami lang ng tao. At saka ang daming pulis at mga sundalong nag-a-assist. Nagulat na ako. Ang bilis-bilis ng translasyon. Hindi yung mga grabing katagal-tagal na lamayan. Pero parang ang bilis ng takbo kahit ang daing tao. 21 hours siyang inabot. Wow! Mga past 2 daw pumasok ng simbahan ng Quiapo. Naku, talaga naman. Bel. Oo, ang daming tao, ang daming kumita rin doon, ang daming nagtitinda sa kalsada. Sabi nga, tinitinda raw sa tabi. Paano kailangan ng mga tao? 21 hours nga naman. Oo, grabe yun. Talaga, join ka? Ilang oras ka nandun? Nagsimba lang ako, kasi ang biyahe, binaba ako ng taxi sa FAU. Walk lang ako doon papunta. At pag uwi, walk na naman ako, nakasakay na ako, bandang recto pa rin. Wow, grabe. Pero hindi ako napagod. Yung iba, lahat doon nakapaa. Talaga? Oo, halos lahat nakapaa. Ako lang yata nakita ko nakasinelas. So, kahit paano may tsinelas ka. Oo. Pero wala ka naman matatapakan ng mga kaya lang marami ding basura din. Yun lang. I can imagine. Sa dami ba naman ng tao? Imposibleng wala. Oy, alam mo, pati ikaw, pinagpipray kita kahit na Ay, naku, yan ang kailangan natin lahat. Dasal! Every Friday talaga, pag nasa Quiapo. Bukas, andun na naman kami. Talaga? So talagang deboto kayo sa Friday, sa Quiapo? Ng buong pamilya. Ang dami. Umabot daw ng mga 4 million tao ang nandun. Unbelievable. Sabi nga nila, isa sa pinakamalaki sa buong mundo na movement ng tao. Kasi ganun nga kadami ang deboto sa Quiapo, sa Nazareno. Hindi daw tayo kinaya ng mga bansang Mexico, di ba? Mahilig din sila sa mga ganyan. Correct. Oo, pero talo raw sila eh. Talo natin sila. Grabe, no? Pilipino talaga. Kamusta ka naman, Gob? Congratulations sa Pulse Asia. Alam mo na. In fairness, kasali tayo kahit pa paano. Konting tulak pa. Naku, maraming salamat sa lahat. Talaga naman. Konti lang nakapasok na bago. Isa na ako. Naku, talaga naman. Yun napanood ko sa radyo kahapon, inuna nga pangalan mo, 2 kayong pumasok na bago at saka si General Bato. Oo nga, nakakaaliw. Pero national naman siya kasi happy siya, di ba? Ako taga-probinsya, kaya natutuwa naman ako. Maraming salamat sa lahat ng na-survey. At kahit ano bang tawag doon, talaga naman nasa promding sa Ilocos, talaga naalala pa rin tayo. Maraming salamat. Talagang pipilitin pa natin na makahanap ng solusyon at ibagsak ang presyo. Ayun, ang dami nga nagtatanong sa iyo dito, yung angkas daw, iunahin mo daw sila. Ayun nga, angkas na lahat, Angkas sa pag-unlad, tunay na tunay. Talaga naman, ang dami kasing angkas Nagulat pa ako, ganun pala kalaki yun, 25,000 na yung driver. Oo, marami na.
May grupo pa Akala sila ko sa... kasi ilan lang. Kasi, yun nga, wala naman choice. Sila lang naman ang sasakyan mo. At least kahit paano, di ba, medyo regulated sila ng may-ari. I mean to say, merong helmet, sinicheck yung mga bike, may training kahit paano. May nagsabi pa rin dito, the perfect riding in tandem for the Philippines. Hashtag girl power. Hashtag cheers to the future. Doon sa girl power, nag-enjoy ako. Talaga no? Join ka sa girl power? Yeah! Kahit more than a woman, ang shalala. So, yung mga ganun pa nalita, di ba, nakaka-lip ng no? Nang nararamdamang pagod, no? Pag nakabasa ka ng mga ganyang comment. Oh, at least, pero talaga naman. At saka yung tagapagsalita ng Pulse Asia, di ba? Tuwan-tuwa sila sa line-up, no? Na napila ng top 15, ano? Oo. Fairness. Tuwan-tuwa siya. Oo nga, ba't siya tuwan-tuwa? Kasi daw puros marami raw babae, natatawa siya. Oo, syempre pinangungunahan ng ating kaibigan mo rin naman yan, si Grace po, si Senadora. Ay, kapatid ko. Oh, ay, nga pala. Yes. Anong say mo? Yeah. Patawa, di ba? So anyway, sa trending balita, natapos na natin isa. O eto naman ha, 2 taon pang kontrata para sa mga contractual workers ng gobyerno, aprobado para maiayos sa mga requirements. Gusto ko ito. Ayan na. Pinupush yung mga contractualization na yan. Alam ko, pinupush mo ito. Oo. Isa nga sa mga campaign promises ni Pangulong Duterte nang siya'y tumatakbo bilang presidente noong 2016 na yung pagtatapos sa ENDO at contractualization ng mga empleyado sa bansa. Sa kabila nito, nadagdagan pa ng 2 taon ang kontrata para sa mga contractual workers. Oo, tama naman. Kasi talaga dapat i-end na si Endo. Ano ba yan? Noong June 2017, nauna nang sinabi ni Civil Service Commission na tapusin na ang kontrata ng mga contractual workers hanggang December 31, 2018 at sila na lang din ang kukunin ng mga pamahalaan para okupahin ang mga regular na posisyon. Ano sa inyo dito, Gob? Oo, tama yan. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung ENDO, ang pinaka-violator dyan ay gobyerno. Ang dami-dami talaga namin contractual at saka job order. Yung mga not permanent, na wala naman silang mga benepisyo. Kawawa naman yung iba sa kanila, 10 years, 15 years. Paano? Yung gobyerno, may limitasyon kami sa pag-hire ng mga permanent worker. Pinapalusot na lamang as contractual at job order, hindi maiwasan kasi may limitasyon. Kaso naman, nagtatagal na ng ganyan, ng taon-taon, wala naman silang benepisyo ni PhilHealth, ni insurance, ni GSIS, pag-ibig natin. Kawawa naman. May dagdag pa nga sila noong November 2018 naman, nadagdag ang 2 taon na kontrata bilang palugit para makuha ng gobyerno ang serbisyo ng mga manggagawa. Kinatuwa naman ito ng Philippine Government Employees Association, pero hiling nila ay sana makonduct ng review classes ang CSC para sa mga government workers na kailangan ng civil service. Maraming kawani ng gobyerno ang nanililbihan sa visa ng job order at marami din ang nanunungkulan bilang contractual na nakaraan 5 hanggang 20 taon. Contractual, ganun katagal? Grabe, di ba? 20 taon. Grabe, sa amin ganun din. Paano hindi nga maiwasan dahil may limitasyon sa mga permanent items. At dahil dito, yun nga, ginagawang contractual at job order. Kaso nga, tagal-tagal na, ganun pa rin. Kawawa naman siya. Parang kung doon na sila tumanda na contractual pa rin. Correct. At hindi naman masasabi na yung trabahong yun pansamantala o kaya seasonal. Kasi talagang trabaho na nila yun day in, day out. At ilang taon na nakalipas, sige pa rin yung trabaho nila. Hindi na talaga tama. Kaya sana nga magawa ng paraan. Kaso nga, libo-libo rin sila. Ang dami-dami rin ito. Kaya tignan natin kung ano yung solusyon na itong 2-year extension ng kontrata nila. Pero magandang effort to ng ating pamahalaan para ma-regularize lahat. Kumbaga kung messenger ka nag-umpisa, 30 years ng messenger, hindi, ganun pa rin, ano? Hindi tumataas yung trabaho? Oo, talaga, grabe. Pero yung iba dyan, yung mga
yung mga highly skilled o kaya mga consultant level, mas mataas pa yung sahod kaysa sa permanent. Kaya nga wala nang sense, wala nang katuturan. Kasi yung iba naman, highly skilled, mga consultant level nga, mga arkitekto, kasi wala namang architect na item. So, ang nangyayari, yung iba, sobrang taas naman ng skill set, mga arkitekto, mga professional na taas-taas ang mga urban planner kasi wala namang maasang gobyerno, mga ano bang tawag doon, yung mga kung ano-anong mga specialist. Ginagawang job order, parang hindi rin tama talaga, wala nang sense. Hindi naman lahat messenger o driver o karpentero lamang, kundi yung iba sobrang espesyalista sa kanilang field, hindi naman makuha ng gobyerno bilang permanent, kaya ginagawang consultant, pero tagal-tagal na. Yung sabi mo, mga karpentero, may retirement fee ba sila? Parang wala. Wala silang maski imagine. Oo. Sila pa naman nangangailangan. Sila pang walang retirement. Tapos pag nagkasakit, lalo yung mga driver, madalas nadadali sa aksidente. Ayun, wala. Miski zero yung health, wala rin life insurance, tapos walang retirement. Kawawa nga Ang dami kayang ganun. Oo, di ba parang naman, kung sino may pinakamahirap na trabaho, yung pa hindi nakakatanggap pag tumanda. Correct. Sabi mo, yung meron kaming tumatawid sa ilog, sila yung mga boatmen. Talagang high risk sila, lalo pag bagyo o tag-ulan. Talaga naman, yung mga job order, pambihira talaga. Pwede ba i-push na ganyan, yung mga ganyan trabaho, dapat nabibigyan din? Oo, dapat talaga. Kasi ang sabi nila, pwede daw casual job order pag yung trabaho hindi naman permanente, yung pansamantala. Day in, day out, may boatman naman talaga. Ang bihira. Talagang sila yung nagtatawid sa mga bata, sa eskwela, sa matatanda. Silang tumutulong doon sa mga bangka-bangka para tumawid ng ilog. Hindi naman mawawala yung ilog na yun. Kaya talagang hindi naman masasabi na hindi permanente yung trabaho. Talagang pambihira itong sistema natin. At saka yung magsasaka na una mong mahal, di ba? Kinatandaan na nila. Talaga, sinabi mo. Kasi may mga stock farm, halimbawa, may mga fishing, may mga fish pen, mga stock farm, yung mga iba't ibang probinsya, yung pinanggagalingan ng mga tilapia, tapos i-distribute, o kaya yung pinanggagalingan ng mga kambing, ng mga baka, na dinidistribute rin sa magsasaka. Tagal-tagal na nila dun sa stock farm. Kinatandaan na nila at kinalakihan. Talagang mga permanent at casual, mga casual pa rin at JO itong mga ito. Kaya it's about time i-regularize. True. Ikaw ang inihintay namin dyan, Gob. Ikaw talaga? Sa'yo na namin naman ibinigay. Excise tax sa gasolina. Ito yung bad news. Hindi siya nakakatuwa at tataas ang presyo. Sinimulan ipinataw ng mga gasolinahan para sa sigarilyo at tabako. Ito na kami sa Ilocos. Susunod sa Hulyo. Epektibo January 5 ang pagpataw ng excise tax ng gasolina ayon kay Department of Energy Yusek Wimpy Fuentebella. 260 na gasolinahan mula sa 8,006 sa buong bansa ang naunang magpatupad nito, kabilang na ang 20 na gasolinahan dito sa Metro Manila. Aprobado na rin ni Pangulong Duterte excise tax sa alcohol at tabako mula sa proposal na isinalang ng Department of Health at Department of Finance noong Lunes at ika-33 cabinet meeting. Simula ng Hulyo, tataas ang excise tax ng sigarilyo hanggang 37.50 mula sa kasalukuyang 35. Ayon din sa batas, 250 ang ipapataw na dagdag sa excise taxes taon-taon hanggang Hulyo 2022. Samantalang sa alcohol naman, 22% tax sa retail price ng distilled spirits at 30 specific tax per liter ang nakatakda sa Hulyo. Naku, magkano na kaya yung mga beer? Ang excise tax sa sigarilyo at alcohol ang siyang pangpondo ng gobyerno sa Universal Healthcare Program. Ayan. Talaga naman, grabe na yung pagtaas nito. Yung sigarilyo, ayan, speaking of magsasaka, hinihimatay na kami sa mga tobacco farmer. Paano ilang pagtaas na ito? Taas na lang ng taas. Taas na lang ng taas. Nako, okay lang naman. Kasi nga, sinasabi nga na masama sa katawan yung sigarilyo. Ang kaso naman, ang mangyayari dito sa libo-libong mga tobacco farmers, kasi dapat lipatin muna sila from tobacco sa iba't iba pang mga
produkto, hindi basta-bastang itataas. Ako, syempre, pag tumas ang presyo, wala nang bibili niyan, ano? Kumukonti yung demand, paano naman yung mga umaasa dyan? Yun ang problema. Anak ko, pag taas ng taas, yan ang magiging problema na naman. Nababawasan nyo dinagdag sa sweldo. So nga, ano ba yan? Parang wala rin. Wala rin. Carry ang on. Ending. Ano ba yan? So yung excise tax, sana hindi naman magtaas ng presyo. Alam naman natin, pag tumaas ang gasolina, lahat sumusunod. Oo, yun na yun. Yun na nga ang problema. Yung pala, konting pahinga lang sa mataas ang presyo ditong nakaraang taon, biglang baka magsiakyatan na naman ito by the end of January. Yun ang problema natin. Ang dami na naman. Sa Enero pa lang tayo, Gov, ha? Oo nga, wala pa tayong naiipon na datong. Ito na naman, nagtaas na naman, pambira. Anyway, eto mula naman kay Pangulong Duterte, mariing ipinagbabawal sa pulisya at mga sundalo ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Marami silang ganito, no? Talaga, madalas kayo nakakita ng ganyan. Ako, talagang inaaway ko yung aming pulis kapag may nakikita akong ganyan. Sinusugod ko ng bonggang-bongga. Mali ba yun? Mali naman. Kaya, grabe sila. Eto nga, isang babalaan. Natawa naman ko sa isang babalang iniwan ni Pangulong Duterte sa mga pulis at sundalo sa kanyang talumpati sa Barangay Official Summit on Peace and Order sa Cuneta Astrodome sa Pasay City noong Martes ng gabi. Ayon sa Pangulo, huwag na silang papasok sa mga bar lalo na kung may dalang baril. Madalas daw ang pulis, may nagbabarilan talaga. Pulis at pang-arm. Sanhi talaga ng gulo yan eh. Nag-aagawa ng baril at mikropono, madalas din sintunado pa. Pati pagkanta, kinorek talaga ng ating presidente. Sintunado kasi yun sinanano, grabe, My Way. The most dangerous song in the world, ang My Way. Ayan. Ipinahagdi ng Pangulo sa tuwing may enkwentro ang pulis at sundalo sa mga inuman, may nasasawi. Totoo naman. Deadly naman kasi yung kombinasyon ng lasing at may baril. Pero meron pa rin naman talaga, di ba, na pumapasok. Hindi talaga maiwasan, promise. Kasi, sabi ko nga, sinusugod ko, wala akong pake. Ano sinasabi mo sa kanya? Wala, inaaway ko ng boga. Hala, nagiinuman, ganyan. Pero usually kasi, kasabot kasi yung chief of police, ka-join din. Ako naman talaga nakakainis. Di ba may nahuli nga sa police station, nagiinuman sila? Oo nga, may mga bote-bote doon. Syempre, pag yung bossing konsentidor, di sunod-sunod lahat. Oo, lahat. Ganyan talaga yan eh. Oo, mahirap din mapigil, lalo na pag sinasabing hindi naman kami naka-duty. Oo nga, hindi nga naka-duty. Kaso may dala naman na baril, pambira talaga. Ayan yung iba naman, syempre R&R nila kasi yung mga sundalo, halimbawa sa Mindanao, highly stressed naman sila. Pwede naman mag-relax. Pero yun nga, naka-uniforme, naka-duty, ibang usapan yun. Wag sana na lang mag-uniforme. Dapat day off. Day off. Pag day off nila pwede. Wanna bring ng gun. Oo nga. Paano ba yun? Meron bang ganun? Talaga naman, napakahirap nito. Honesty Store. Ayan, ng Manila Police District isinara na matapos ang sunod-sunod ng pagkawala ng benta. Ano bang klaseng Honesty Store yan? Only the Philippines. Ikaw talaga, Honesty Store. Ginagaya nila yung sa Batanes. Yung nakakalat lang yung paninda, tapos iiwanan mo yung datong doon. Partida, wala pa CCTV yun, di ba? Oo nga, syempre, honesty nga eh. Dito. 6 na buwan matapos itong buksan. Naku, 6 na buwan lang nagtagal. Isinara na ang mga honesty store ng Manila Police District dahil sa sunod-sunod na pagnanakaw dito. Kawawa naman itong honesty store. Ayon sa General Manager ng MPD Finest Brotherhood Co-op, isinara na lang nilang tindahan dahil hindi naman ito kumikita. Bagkus, nauubos lang ang pera sa wala. Aray ko. May mga taong umanong basta na lang kumukuha ng pera sa lalagyan sa animo ATM nila. May mga bumibili na hindi nagbabayad ng eksakto at may sobra kung magsukli sa kanilang sarili. Ano ba iyan? Ikinalulungkot din daw nila ang Honesty Store ay hindi applicable sa Manila Police District o kahit saan, maliban sa Batanes. Ayan. Ano ba yan? Honest lang ang taga Batanes. Lahat ng Pilipino hindi. Lupit!
Pero bakit sa ibang bansa na sumusunod tayo sa rules and regulation nila, pero pag dito sa atin, binabastos nila? Ano ba yan? Nakakahiya Diba? tayo. Ano ba yan? Oo nga, di ba nung dati, yung Subic at saka yung Clark, pag pumunta ka para nasa Amerika, lahat humihinto pag red light, lahat talagang stay in your lane. Yes. Pero paglabas doon, ayan, balik pa naman sa dating ugali sa Pinas. Pambihira tayo talaga. Pero itong Honesty Store, nalungkot lang din ako. Bakit Ako din, ginanito ano nila? ba yan? Baka yung iba dyan, Sayang, no? Magandang effort yun at least, no? bakit yung iba dyan bibili lang ng isang biskwit, tapos bibit-bitin 3, isa lang binayad. Tama ba yun? Ano bang honesty doon? Ano talaga naman, ninakaw, kinugi yung 2. Ano ba yan? Saan kaya pwede tayo maglagay ng honesty kesa sa Batanes? At saka ang sayang, kasi yung mga kapulisan mismo, dapat sila naging example. Ako for me, try muna ulit kahit pa paano. Sayang lang, wag naman malugi ng todo-todo. Kawawa naman itong Finest Brotherhood, nag-effort na nga sila eh. At saka may CCTV naman dun eh. Alam na, di ba, nilagyan ng CCTV yun para masabi nga nila talagang nagbabayad, hindi nangungupit. Yun na nga, kaso, kung uhulihin mo lang sa CCTV, parang hindi na siya honesty store. Ano ba? Pero sana effort pa tayo. Ayoko tanggapin na hindi honest ang Pilipino. Hindi ko tanggap. Merong honest, pero mas in a scale of 1 to 10, aray ko. 9 ang hindi honest, isa lang ang honest. Isa lang ang honest. Ano ba iya? Isa lang. Ano ba? Shalala. Ang lupit naman ng hatol sa ating sarili. Ano in ba? 1 to 10, ilan ang honest, ilan ang hindi honest? Ayoko na sumagot. Tama ka kayata. Aray ko. Sabihin natin ang totoo. Lupit. Oo nga. Anyway, magka-commercial break muna tayo, go. Balikan ka namin, okay, hanap buhay. Aimee, sagot, Aimee, sagot. Aimee, sagot. Aimee, sagot. Hi, Gob. Ay, kumusta na siya, Lala? Alam mo, may nakikinig pala talaga sa ating programa kahit paano. Marami. Kahit madalas ako ma-absent ngayon, ako talaga naman. Marami. Ito muna yung mga comments ng ating mga followers tungkol naman ang mga ito para sa ating mga kababayan. In fairness. Ang una-una, ang hirap ng apelyido, ha? Christy Hetherington. Kaya mo, highly imported. Ang ganda naman ng pangalan, pang-artista. Yes. Sabi niya, I am part of Bliss Project of the First Lady noong 1970s and 80s. Wow. Ang tagal I am one of the pioneer employees implementing this Bliss Housing Project. Nawala lang po itong project ng pinatalsik si Apo Marcos. Sana buhayan at ituloy ni Amy Marcos. Sigurado madami matutulungan ng low-income earners. Talaga naman. Ay, maraming salamat, Christy. Pero alam mo, hindi na low income yung Bliss, naging social na. Oo nga. Oo, kasi magaganda yung mga pwesto at saka maganda yung pagkapatayo eh. Sobrang ganda. Sabi nga ng nanay ko, wag na magdawing sobrang kawawa yung mahihirap. Kaya, ginandahan nga yung pagkaayos. Naging middle class na nga yung mga lugar eh. Kaso dyan sa Guadalupe at sa UP, may gulo yata, may away sa pag-aari. Sa UP nga, minsan pumupunta kami doon, pag pumunta kami ng Katipunan, doon kami nadadaan sa Commonwealth. Puno yung lugar yung malaking Bliss doon. Nadadaan mo ba yun, Gob? Puno ng tao yun. Ano issue? Bakit parang... ewan ko, magulo kasi kung sino ang binentahan, hindi ko na maintindihan. Ang kaso kasi, naging maganda na yung lugar. Pinag-aawayan na talaga ng totoo. Yun ang problema. Kasi kulang talaga yung housing. Hindi mo naman masisisi. Baka nga yung binenta nila. Pero hindi ito malapit sa Tatalon. Hanggang ngayon pa rin. Ang tibay. Oo, in fairness. Talaga? Ikaw talaga ang reyna ng Tatalon kahit kailan. Oo. Maayos doon. Oo, talaga. At the same families pa rin. Kung sino yung nagwagi noong 1970, sila pa rin yung nakatira. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Okay. Mula naman kay Viola Umias.
Dati may Bliss Project ang unang ginang Imelda Marcos sa Tondo at ang NHA may mga murang pabahay para sa mahihirap dyan sa bagong Ay, tama baryo. sa NHA, correct. Naasa na siya? Ano ba nangyari na? Tinanong ko talaga yung nasa na siya. Biglang siningil, ano? Bagong baryo. Tama yun. Alam mo, matagal na talaga yung mga Bliss ngayon. Pero ang uso ngayon, in-city housing. Ibig sabihin, yung pataas na, yung patayo, yung mga 4 to 5 stories high. Kasi wala nang lupa eh. Kasi wala ka naman choice. Lalayo naman sila sa trabaho at sa eskwela. Kapag magpapatayo ng bahay, wala nang lupa sa gitna ng syudad. So kung talagang dito sa gitna ng syudad, kinakailangan talagang yung mga 4 to 5 stories para wala ring elevator, para low maintenance. Yes. Yun nga, hindi pa nasisimulan ng todo, di ba? Parang kulang na kulang bitin. Simulan na yan after ng election, Gob. Oo, tama. Diba? Kahit siguro pa upa lang muna. Yung parang, rent to buy. Meron Yes, oo. Di ba yung rent to buy, parang hindi naman yung buwanan? Parang hindi rin hirap. Oo, para hindi rin hirap kasi wala namang pan-down payment din. Di rent to buy na lang muna hanggang kayanin. Okay. Magmula naman kay Hermito, napaaga siya, Biyernes ang apelyido niya. Hermito Talaga? Webes pa lang. Very good plans. Baka Ilocano yan. Ang daming Biyernes sa amin. Talaga? Oo, taga Bintar, Ilocos Norte. Isang katutak kayang kamag-anak yan. Sabi niya nga, very good plans, Madam Amy. Hopefully, this will come through ASAP. However, it's also necessary to find out the causes of give corresponding solutions before this go on and on forever. Oo nga, forever na yata itong mga problema ng housing at traffic. Nakakainis, huwag natin tanggapin na forever. Sabi niya nga, few politicians do what you are doing, Madam Amy. Perhaps more are interested just feeding them and in return, vote for them. Permanent solutions are best than temporary ones. Ang ganda. Same mo. In fairness, naintindihan ko yung English niya. Oo, talaga. Hindi ka na nag-signal siya, lala. Na-upgrade ka na. Maraming salamat, Mr. Biernes. I'm wondering kung siya'y Ilocano dahil sa apelyido nga. Okay. Mula naman kay Aurora Bigol. Sana nga po magandang plano yan. Dapat planuhan ng mabuti ng Senate ang pagtulong sa mahihirap. Alisin ang 4Ps. Ayan, magalit sa 4-piece to. Huwag ba alisin, dahil? Pinapasyonggal niya na. At yung mga taga-probinsya na mahirap dyan sa Manila, iuwi na lang at mabigyan ng trabaho. Ako gusto ko ito, pauwi na lang. At dapat may mga manufacturing company din dito sa probinsya. At sana wala na maraming investigasyon na gagawin. Natapos ang taon sa mga ganyan, dapat yung kaginhawaan na ang pangkalahatan, In fairness, mainit na ang ulo niya. Ako, I don't blame you. Totoo. Ako din, naiinip pa na ako sa kaka-imbestiga na wala naman nangyayari yata. Ano ba yun? Kung sino-sino na lang. At itong 4-piece, alam ko marami na rin nayayamos. Para sa akin, dapat i-review na nga yan para makita kung ano talaga nangyari sa programa. Kasi sa probinsya nga namin, yung iba, parang tinamad na magtrabaho dahil dyan. Nawala tuloy yung sipag ng Ilocano. Pero yung iba naman, kawawa talaga, kinakailangan naman nila talaga. Kaya iba-iba yung sitwasyon nila. I-review kaya natin yan at mabigyan na lang ng trabaho yung nangangailangan ng trabaho. Tama po. Yes, hintayin natin yan. At ito naman huli, si Rem Sapon. Ganyan-ganyan din ang magulang mo, madam. Kahit mga brother Muslim, binigyan ni Apo Marcos ng pabahay sa Taguig, ang Maharlika Village. Ay, naalala ko ang Maharlika Village. Nandiyan pa rin, nandito pa rin sa Taguig. Oo, nandiyan pa rin. Kaya lang, hindi na siya maayos, hindi na maganda yung lugar. Ang gulo-gulo na, parang hindi na na-upgrade, hindi na na-maintain. Pati yung mosque, yung Blue Mosque, parang hindi na siya ganun kaganda. Dati ang ganda-ganda dyan Sabagay yung mosque na tsugi na rin sa Quiapo. Yung gold mosque hindi na ganong gold. Pero medyo na-repair nila kahit paano. Magaling kasi yung mga Muslim dyan, mga komersyante. Naayos nila kahit paano. Pero puro sariling sikap. Ang dami ng negosyo dyan sa Quiapo.
Oh, in fairness, dahil talagang masigasig sila. Pero sariling effort yun, yung gobyerno, di naman natin tinutulungan yung maintenance niyan, samantalang talaga namang property din ng pamahalaan niyan, although nga siya. Okay. O, eto na yung pinakahihintay mo, ang ating showbiz balita. Ayan latest? Meron ka bang latest? Latest, oo. Nako, 2 artista ang lilipat sa Kapuso. Ayan. Oo, unang lilipat, eto, chinika ni Nanay Lolit. Mukhang lilipat daw si Diego Loizaga sa Kapuso Network. Oh. Ang feeling ko hindi. Kasi may kontrata. Ang feeling mo hindi? Oo, may kontrata pa siya sa kapamilya. Ay, paano yun lilipat? Hindi naman pwede. Malaking gulo yan kapag nung may natanggal siya kontrata. dun sa programa nila. Oh, yun na nga. Di ba lumalabas yan? Hindi kasi, di ba, nagtangka siyang pikilin ang kanyang buhay, di ba? Kaya siya natanggal siya dun sa programa. Naku po, ano ba yan? At tulaan mo kung sino pa ang isang artistang lalaki ang lilipat sa sa Kapuso. O ayan, tatapusin niya daw muna ang eleksyon. Tatapusin niya talaga eleksyon. Kasi ang alam ko, tatakbo ito sa probinsya nila. Si Richard Yap, si Sir Chief. Na Be Careful With My Heart. Ay, saan sila tatakbo? Sa probinsya yan Sa probinsya siya. Hindi lang nasabi ko saan. Basta tatapusin niya daw muna ang eleksyon. Nako, talaga naman. Oo, diba? O, eto, maglilipat. Kailangan na mag-artista siya, lala, para manalo sa eleksyon. Oo, sabi nga nila, diba? Pag-artista ka, Ang daming artista kaya sa listahan. Ano ba yan? Oo, si Sir Chief, si Richard Yap. O, eto naman chinika sa akin ng presidente ng fans club na buong Luzon, Visayas, Mindanao at around the world, si OG Narvaez. As of December 31, 2018, ang House of Us total gross is 915 million pesos na. My goodness, short na lang ng 1 billion. Talagang bilyonaryong sine yan. The highest, diba? Talagang record breaker si House of Us, Oo, sobra. At eto naman din, ayon naman kay Noel Ferrer, ang spokesperson ng Metro Manila Development Authority, sabi niya, na-reach daw nila ang billion ng 2018 MMFF, na-gross ito ng 1 billion point 60. In fairness. Oo. Pero yung ranking, ayaw pa rin nilang pag-usapan kasi nga, showing pa rin yung 2 pelikula. Ay, 3. Meron pang ongoing hanggang ngayon. Meron pang ongoing. In fairness, nagtagal. Kasi diba, nagdududa tayo kung kikita yung iba. Tapos ngayon, yung Boy Tokwa ni it's picking up naman yung kay Jose Manalo. Ayun, di ba buti naman? Nandun yung kaibigan mo si Clayton Olalia. Oo nga, ba't siya nag-extra? Talaga naman to si Clayton. Ayaw paawat si Vice Gov. Hindi, best friend niya si Direk Tony Y. Reyes. Tama, correct. At wala mo kasi ng producer, kaibigan mo din. Sino? Si Tito Sen. Ay, si Tito Sen nag-produce? Di mabuti naman. Ay, sana kumita ng todo. Hindi, nung first day, hindi masyado, pero ngayon pumake up na. So, thank you. Kasi gusto rin ni Tito Sen makatulong din sa showbiz. Oo, dapat talaga maraming producer. Sabi ko nga, igawa nyo ng launching movie si Amy Marcos. Talaga? Sino ng mga lola at mga nanay? Ano ba yan? Ito naman, nung last Wednesday, umatin ako sa birthday ni Daddy Wawi, manager ni Isko Moreno. Oo. Ang dami-daming artista at ang daming politiko. Talaga, lahat ng dots nandun. Sana dumaan ako para nakikita. Oo, nagkaroon ng dots mini reunion. Ay talaga, nakakatawa. Pati sina John Knight nandun, kompleto Ricardo. Tapos, sino yung mga girls na nandun? Naku, sila Aramina, pinag-ungunahan ni Aramina. At saka, wow! Tapos, nag-reunion din yung backup dancer mo dati. Sino? Vicor at saka VIP dancers. Oh my goodness, talaga naman. Sinabi ko talaga backup dancer ni Gaul. Talaga? Oo. Pero, ang saya. Pero alam mo kung sino ang sweet na yun sa isang table, ichichismis, si Martin and Pops.
Really? Yes. Totoo ba yan? Kaya lumipat lang sa amin si Pap, sabi niya, chinichismis nyo kami, na, sabi niya sa... Ganon? Katable Bistado ba kayo nakatingin? Katable namin si Maluchowa Pagaraan, the one and only Mami Carol, nanay ni Juday. Oh! Ang dami artista. Ang daming artista, kompleto pala. Yes. Talagang present lahat, in fairness. No, isang araw naman umatin din ako ng party. Birthday ni Saldi Aquino, nakita ko si Rida Robes. May chismis siya sa si akin. Congresswoman. Yung lolo niya daw pala at saka ang tatay mo magkaibigan. Correct. Oh, kaya daw sila napunta sa politika dahil nga daw sa tatay mo. Oo, recruit ng papa ko. Mga engineer sila eh. Oo. Sabihin mo naman kay Governor Army, pag nandyan, punta ka. Hindi, sabi ko, siguraduhin natin na nandito siya. Gusto ka raw nila makita. Ay naku, nakailang beses na ako dumaan doon. Ay talaga? Gusto ka daw nila dito sa radyo. Gusto nila pumunta dyan? Oo, makita ka daw. Gusto nila makipagtsikahan sa inyo. Nakakatuwa yun. Pati si Mayor Art, tuwan-tuwa ako sa kanila. Sabay-sabay naman yung mga birthday namin noong November. Nakakatuwa nga. Hindi na ako nakadaan. Ang dai-dai nga daw tao. Grabe doon. Alam mo, yan yung una ng mga, speaking of bliss and housing, yung lugar kasi nila sa San Jose del Monte, yun yung unang mga linipatan, yung mga sapang palay. Alam mo yun? Yeah, yung kauna-unahang paglilipat, doon yun eh. Oo. Anyway, yan natapos sa ating showbiz. Basta i-schedule ko, gusto ko rin nilang pumunta rito, makita ka daw. Let's go! Promote mo na I, Me and You. Oo nga, manood naman kayo yung career counseling. Anong say mo? Very serious to para sa mga millennial. Dahil sa mga susunod na buwan, may mga mag-graduate, ano? So ngayon, ito yung career counseling. Kung anong gagawin ninyo, anong trabaho papasukan. Kasi marami ng trabaho ngayon na hindi natin alam. Net 25, I, Me and You, Sabado, alas 5 hanggang alas 5:30, with replays kada Miyerkules, alas 7:30. Ayan, punta kayo ha. Ang hugot lines na natin, Gob. Ayan, talaga naman ang mga kahugot-hugutan, walang katapusan, huwag mong gawing soccer. Anong say mo? Ang pag-ibig na pagkatapos mong sipain, saka mo hahabulin. Naku, ano ba yan? Totoo yan, may ganyan. Oo. Kami yan, pambakla na naman ito. Ay, except feeling ko, correct. Ang alam ko, lagi may pag-asa. Ang hindi ko gets, bakit ang daming paasa? Ouch! May ganun na. Hindi pa laging panalo ang papel sa bato. Kasi kahit gaano kalaki ang papel sa buhay niya, kung bato naman siya, wala talagang pag-asa. Ano ba yan? Sa akin, ang daming taong nai-inlove sa maling tao. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng sinasabi ng taong yon pakiramdam mo, laging tama. Ano ba yan? Ilusyonada? Becky na naman. Talaga naman. At natapos na naman ang isang oras ang ating programa. As usual, visit, like, and follow my official Facebook page, official YouTube channel, at syempre, ang aking Instagram para sa mga updates. Ayan, nabagan niyo po ulit ang I, Me Sagot sa Lunes dito lang po sa DWIC 882, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Huwebes. Susunod na ang programang Karambola sa DWIC. Bye, Gob. Ingat! I, Me. Sagot. I, Me. Sagot.